Sa nakaraang parte ng ating kwento ay nagawa na ng ating bida na matalo ang assassin na si Lee Kun at nagawa rin niyang makuha ang talent nito na Dark Shadow pati na rin ang mga kagamitan nito at pera, sa pagpapatuloy ng ating kwento. Pagkatapos ay naisipan ng ating bida na pag-aralan na ang Sword Shadow kaya agad na rin siyang pumasok sa silid niya upang doon mag-cultivate. Pagkalipas ng ilang sandali ay may napansin siya. Agad siyang tumayo at nabahala dahil ang kapatid niya ay hindi pa rin nakakauwi hanggang ngayon. Agad namang tumakbo palabas ng bahay nila si Ye Chan at naisip niya na kung si Mu Xiaobei ay nagpadala ng assassin para patayin siya. Ibig sabihin ay alam niya lahat ng impormasyon ng ating bida, dagdag pa nito na maaring pati ang kapatid niya ay nasa panganib. Kaya binuksan agad niya ang bintana at agad na ginamit ang speed talent niya at agad na ring tumalon, at habang tumatakbo ng mabilis ay nanalangin siya na sana ay ligtas lang ang kapatid niyang si Yeyu. At agad namang nakarating ang ating bida sa paaralan na pinapasukan ng kapatid niya. Dito ay lumapag siya na parang isang superhero at agad ding tumakbo at nagpalingon-lingon upang hanapin si Yeyu. Lumipas ang 30 minuto ay hindi pa rin nahahanap ni Ye Chan ang kapatid niya kaya nag-alala na ito kung nasan na kaya si Yeyu. Habang nakatayo ang ating bida ay naisip niya na ang lugar na ito ay isang normal na paaralan lamang kaya imposibleng may mga taong may talento ang basta-basta napapatay sa lugar na ito. Ngunit kung si Mu Xiaobei yun ay maaaring gawin niya ito. Bigla namang may nanutok sa kanya ng isang payong at sinabihan siya na huwag gumalaw. Ngunit agad na ginamit ng ating bida ang speed talent niya at agad din siyang pumunta sa likuran ng taong ito. Agad namang sinabihan ni Ye Chan ang taong ito na ikaw dapat ang huwag gumalaw. Agad namang tinanggal ni Yeyu ang hood niya at agad na kumaway sa kuya niya. At dito ay nagulat ang ating bida dahil kapatid pala niya ang taong nanutok sa kanya ng payong. Tinanong naman ni Ye Chan kung bakit ngayon lang lumabas si Yeyu. At sagot naman ni Yeyu na sa araw na ito ay siya ang nakatalagang maglinis ng kanilang silid. Naalala ko na ganito rin kami noon sa elementary, kayo rin ba mga boss amo? Sa pagpapatuloy, binuksan naman ni Yeyu ang dala niyang payong at tinanong rin niya ang kuya niya kung bakit hindi siya nagdala ng payong at nagsuot ng sapatos. Sagot naman ng ating bida na nakalimutan niya dahil nagmamadali siya pero sa totoo lang ay alam natin kung bakit, ngunit huwag niyo na lang sabihin kay Yeyu at baka bugbugin tayo ni Ye Chan. Dito ay tinanong ni Yeyu kung anong klaseng galaw ang ginawa kanina ng kuya niya, dagdag pa niya maari bang ituro ito ni Kuya Ye Chan sa kanya. Sa kabilang banda naman ay may isang itim na sasakyan naman ang palihim na pinapanood ang ating bida at nang binaba nito ang bintana ay nakita natin na si Mu Xiaobei pala ito. Naiinis namang tanong ni Mu Xiaobei na kung bakit buhay pa rin ang ating bida. Huminto naman ang magkapatid sa isang tindahan at dito ay bumili sila ng na-barbecue. Masaya namang kumakain at nagkwekwentuhan ang magkapatid habang papauwi. Samantala may isang itim na sasakyan naman ang sumusunod sa magkapatid na ito at napansin naman ito ni Ye Chan. Sa labas naman ng tahanan ng ating bida ay naroon pa rin ang itim na sasakyan, ngunit dahil alam ito ng ating bida ay tahimik niya itong pinagmamasdan mula sa kanilang bintana. Agad namang tinawag ni Yeyu ang kuya niya dahil handa na ang pagkain nila. Sagot naman ni Ye Chan na papunta na siya, ngunit tiningnan pa rin niya ang itim na sasakyan na yun at naiisip niya na maaring manganib si Yeyu kaya babantayan niya ito. Kinabukasan ay pumasok na si Yeyu sa paaralan at sa di kalayuan sa taas ng isang gusali ay naroon naman si Ye Chan at matyagang binabantayan ang kapatid niya. Lumingon naman si Ye Chan at dito ay nakita natin na naroon ang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. At sa loob ng 3 araw ay sinundan ng mga ito si Yeyu kaya nagalit si Ye Chan dahil dito. Napansin naman ng ating bida na biglang umalis ang itim na sasakyan, kaya agad na rin siyang umalis upang sundan ang itim na sasakyan. Agad namang ginamit ni Ye Chan ang kanyang speed talent upang sundan ito. Pagkatapos ay huminto naman ang sasakyan sa isang lugar at dumating na rin ang ating bida. Nakita naman ni Ye Chan na bumaba na ang nakasakay dito. Agad namang ginamit ni Ye Chan ang bagong talento niya na Dark Shadow upang magawa niyang masundan ito nang hindi siya napapansin. Sa loob naman ng gusali ay may isang lalaki ang binubugbog at pinapahirapan ng isa sa mga tauhan ni Mu Xiaobei. Saad ng lalaki na wala na talaga siyang pera na mabibigay pa at kapag nagkaroon siya ay agad niyang babayaran si Mu Xiaobei kaya sana ay wag siyang patayin ng batang master. Sagot naman ni Mu Xiaobei na kapag hindi ka nagbayad ngayon ay bukas madodoble na ang utang mo sa akin, dagdag pa nito na ang pera niya ay hindi ganon kadaling utangin. Lumuhad naman ang lalaki at nagsaad siya na sobrang taas naman ang interest rate ng batang master at wala pa siyang pera ngayon kaya hindi pa siya makakabayad ngayon, dagdag pa niya na may asawa at anak siya kaya sana ay wag siyang patayin ni Mu Xiaobei.
Bago natin ipagpatuloy ang kwento ay narito ang aking GCash number para sa mga gustong mag-donate sa ating channel ng kahit anong halaga basta bukal sa puso nyo. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Samantala ang lalaking bumaba sa itim na sasakyan kanina ay nakapasok na sa loob ng gusali at agad rin niyang sinabihan ang batang master niya na nakabalik na siya. Tanong naman ni Mu Xiaobei kung ano ang balita sa pinadala nilang Dark Shadow Assassin, pero hindi nila alam na nasa taas naman ng ating bida at hindi ito napapansin o nararamdaman ni Mu Xiaobei at ng mga kasamahan nito dahil sa talent ng ating bida na Dark Shadow Talent. Saad naman ng matandang tauhan ni Mu Xiaobei na hindi niya magawang hanapin ang pinadala nilang Shadow Assassin at dagdag pa nito na hahanap siya ng ibang tao upang utusan upang mahanap ang assassin na si Li Kun. Narinig naman ito ng ating bida kaya dito ay nakumpirma niya na si Mu Xiaobei nga ang nagpadala ng assassin para patayin siya. Pagkatapos ay lumapit naman si Mu Xiaobei sa lalaking may utang sa kanya at bigla niya itong pinagsisipa ng maraming beses at wala namang nagawa ang lalaki dahil isa lamang siyang karaniwang tao. Pinagpapawisan naman ang matandang ito dahil sa karahasan na ginawa ni Mu Xiaobei sa lalaki. Agad namang tiningnan ng isa sa tauhan ni Mu Xiaobei ang nakahandusay na lalaki at agad din niyang sinabi na patay na ito. Utos naman ni Mu Xiaobei na itapon nila ang katawan nito. Tumingin naman si Mu Xiaobei sa matandang tagasilbi niya at tinanong kung kamusta ang kanilang obserbasyon sa kapatid ni Ye Chan na babae at dagdag pa nito na mag-isip siya ng paraan upang patayin si Ye Yu. Sagot naman ng matanda na balak sana niyang ipatrabaho ito sa kaibigan niyang kalalabas lamang ng kulungan, pero dahil na rin sa sitwasyon nila ngayon ay siya na mismo ang papatay kay Ye Yu. Lumapit naman si Mu Xiaobei sa matanda at bigla itong ngumiti, kasabay ng paglabas ng kulay asul na enerhiya sa katawan niya. Bigla namang inatake ni Mu Xiaobei ang matandang tagasilbi niya, hindi naman naiwasan ito ng matanda dahil sa hindi niya inaasahan na gagawin ito ng batang master niya. Napaluhod naman ang matandang ito at nagtanong siya kung bakit inatake siya ng batang master niya. Sagot naman ni Mu Xiaobei na, ito ang parusa mo dahil hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Nakakita naman ng pagkakataon ng ating bida upang umatake kaya nilabas na ni Ye Chan ang dagger na nakuha niya sa assassin na si Li Kun at agad na rin siyang tumalon upang atakihin ang mayabang na si Mu Xiaobei. Napansin naman ito ni Mu Xiaobei ngunit huli na para makaiwas siya kaya nagawa ng ating bida na pugutan ng ulo si Mu Xiaobei. Napangiti naman si Ye Chan dahil sa wakas ay napatay na niya ang mayabang na ito. Napasigaw naman ang mga tauhan ni Mu Xiaobei nang napagtanto nila na patay na ang kanilang batang master at hindi man lang nila ito napansin. Nagpakita naman ang ating bida sa harapan nila ngunit itinago ng ating bida ang kanyang muka upang hindi makita ng mga tauhan ni Mu Xiaobei nang malinaw ang muka niya kaya dahil dito ay inakala ng matandang ito na si Li Kun ang nasa harapan niya dahil na rin sa Dark Shadow Talent na ginamit ni Ye Chan. Agad namang pinakita ni Ye Chan ang kanyang muka at nagulat ang matandang tagasilbi ni Mu Xiaobei dahil sa paanong paraan na may Dark Shadow Talent ang ating bida. Saad pa ng matanda na iniimbestigahan niya si Ye Chan noon at may basurang talento lamang ito. Dagdag pa niya na paano niya nagawang mapatay ang batang master niya sa pamamagitan ng isang atake lamang. Dagdag pa na tanong nito na kung anong nangyari kay Li Kun. Samantala si Ye Chan naman ay pinatunog ang kanyang leeg at pagkatapos ay napabuntong hininga ito. Pagkatapos ay biglang nawala ang ating bida sa kinatatayuan nito. Dito ay tumalon si Ye Chan upang atakihin ang matanda. Kaya agad itinaas ni Ye Chan ang dagger na hawak niya at agad na inatake ang matanda at dahil na rin sa bilis ng ating bida ay nagawa niyang matamaan ito. Pagkatapos ay bumagsak ang walang buhay na katawan ng matanda at agad namang kinuha ni Ye Chan ang isang panyo sa bulsa niya at ginamit niya ito upang punasan ang dagger na hawak niya. Pagkatapos ay itinapon niya ito malapit sa bangkay ng matandang tagasilbi ni Mu Xiaobei at dito ay nakita natin na may nakasulat na katagang dark sa panyo. Ginawa ito ni Ye Chan upang sa mga samahan ng Shadow Assassin mapunta ang sisi sa pagkamatay ni Mu Xiaobei. Pagkatapos ay agad na ring binalik ni Ye Chan ang kanyang mga dagger sa kanyang inventaryo at agad na ginamit ang hood ng kanyang kasuutan upang itago ang kanyang muka. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bangkay ni Mu Xiaobei at saad nito na sisihin ni Mu Xiaobei ang sarili niya dahil kung hindi sana niya binalak na patayin ang kapatid ng ating bida na si Ye Yu, ay hindi sana siya pinatay ni Ye Chan. Pagkatapos sabihin yun ng ating bida ay agad na rin siyang umalis at nang makalabas na siya ng gusali ay agad niyang ginamit ang kanyang speed talent upang makalayo agad sa lugar na ito. Pagkalipas ng isang oras ay dumating naman ang ama ni Mu Xiaobei na si Muen sa lugar kung saan namatay ang anak niya. Dito ay nakaramdam siya ng sobrang galit at napasigaw siya kung sino ang lapastangan na pumatay sa anak niya. Samantala ang isa sa mga kalbong tauhan ni Mu Xiaobei na nagawang makatakas, na siya ring nagbalita kay Muen sa nangyari sa anak niya ay nakita ang panyong iniwan ng ating bida.
Agad namang binigay ng kalbong tauhan ni Mu Xiaobei ang bagay na nakita niya at saad pa nito na mukhang ang pumatay sa batang master ay isang shadow assassin. Nagtataka naman si Muin kung sino naman ang kukuha ng isang shadow assassin upang patayin ang anak niya. Sa kabilang banda naman ay dumating rin ang ancestor ng Mu family sa lugar. Dito ay pinakilala sa atin ang ancestor ng Mu family. Ang pangalan niya ay Mo Zhangqing, at siya ang old ancestor ng Mu family at siya ay nasa antas ng veteran martial artist. Pagkatapos nun ay pinakita sa ating ang mga antas ng isang martial artist at ang unang antas ay ang martial arts apprentice, kasunod nito ay ang martial artist, elite martial artist at ang veteran martial artist at iba pang mas mataas na antas ngunit hindi pa sinabi sa atin sa chapter na ito. Pagkatapos nun ay nagulat si Mo En dahil nandito ang old ancestor nila. Agad namang napaluhod at gumapang si Mo En at malungkot na saad nito na patay na ang kanyang anak at ang henyo ng Mu family. Kalmadong sagot naman ng old ancestor na, alam na niya ang nangyari at agad na rin niyang sinabihan si Mo En na tumayo na siya. Saad naman ni Mo En habang nakaluhod, na ang anak niya ay naabot na ang antas ng martial artist at kakatapos lamang nilang mag-celebrate dahil dito. Dagdag pa ni Mo En na inaasahan niya na ang anak niya ay maaabot ang antas ng veteran martial artist at magagawa niyang mabalik ang dating lakas ng Mu family. Ngunit namatay ito sa kaawa-awang paraan. Sagot naman ng old ancestor na si Mu Xiaobei sana ang pag-asa ng batang henerasyon ng kanilang Mu family ngunit sa kasamaang palad ay namatay na ito. Agad namang pinakita ni Mo En ang nakita nilang piraso ng tela sa kanyang ancestor at saad nito na sana ay tulungan sila ng old ancestor na maghiganti. Agad namang kinuha ni old ancestor Mo Zhangqing ang piraso ng tela at nang tiningnan niya ito ay nalaman niya na pag-aari ito ng isang shadow assassin. Agad naman silang lumabas habang sinasabi ng old ancestor na maaaring isa sa mga kaaway nilang pamilya ang nagpadala ng isang dark shadow assassin. Itinaas naman ng old ancestor ang piraso ng tela at tinapat ito sa liwanag ng buwan at dahil dito ay nakita niya ang isang marka na ginagamit ng Steel Fang Base. Pagkatapos noon ay nakita natin si Ye Chan at si Jiang Bao na pinag-usapan ng Steel Fang Base. Saad ni Jiang Bao na ang Steel Fang Base ay higit na malakas kesa sa Lin Hai Base. Dagdag pa ni Jiang Bao na ang old ancestor ng Mu family ay pinaghihinalaan ng ibang pamilya sa Lin Hai Base na nakikipagsabuatan sa Steel Fang Base upang patayin ang mga henyo ng batang henerasyon. Pabulong pa na sinabi ni Jiang Bao, narinig niya na nakaabot si Mu Xiaobei sa antas ng martial artist at dahil dito ay pinatay siya. Dagdag pa ni Jiang Bao na pinugutan nila ng ulo si Mu Xiaobei. Napabuntong hininga naman ang ating bida dahil walang naghihinala na siya ang pumatay kay Mu Xiaobei. Saad pa ni Jiang Bao, na nagawa ni Mu Xiaobei na maabot ang antas ng martial artist ngunit namatay ito kaya maswerte ang kaibigan niya dahil namatay si Mu Xiaobei dahil kung hindi ay siguradong si Ye Chan ang mabubugbog. Naisip naman ni Ye Chan, na ang itinapon niyang piraso ng tela ay para sana si Li Kun ang mapagbintangan sa pagkamatay ni Mu Xiaobei ngunit hindi niya inaasahan na may marka pala ito ng Steel Fang Base. Kinabukasan naman ng 4 AM ng umaga ay naghanda ang ating bida upang lumabas at dala na rin niya ang mga kailangan niya sa gagawin niya at nang natapos niyang atali ang kwerdas ng sapatos niya ay nakita ito ni Ye Yu. Napansin naman ito ni Ye Chan kaya tinanong niya ang kapatid niya kung nagising ba siya dahil sa ingay niya. Tinanong naman ni Ye Yu kung saan pupunta si Kuya Ye Chan. Sagot naman ni Ye Chan na pupunta siya sa wild area upang mag-cultivate dahil kailangan niyang maging malakas ng mas mabilis. Nag-aalalang saad naman ni Ye Yu, na ilang araw pa lang nang makauwi ang kuya niya at aalis na naman ito. Dagdag pa ni Ye Yu na hindi ba siya pwedeng umalis nang may kasamang isa sa mga kaibigan niya. Sagot naman ni Ye Chan habang palabas na wag masyadong mag-alala ang kapatid niya. Agad namang tumakbo si Ye Yu at niyakap si Kuya Ye Chan. Agad rin niyang sinabi na mag-ingat ang kuya niya at sagot naman ni Ye Chan na wag siyang mag-alala dahil mag-iingat siya sa paglalakbay niya. Pagkatapos nun ay nakita natin na mabilis na naglalakbay ang ating bida ngunit nang marating niya ang lugar na pupuntahan niya ay agad na rin siyang huminto. Saad naman ni Ye Chan habang pinagmamasdan ang paligid na ayon sa narinig niya ay may mga halimaw na nasa antas ng violent beast ang makikita sa lugar na ito. Ngunit sa kasalukuyang lakas ng ating bida ay makakaya niya lamang na mang-hunting ng mga halimaw na nasa mababang antas lamang ng violent beast at hindi niya pwedeng hayaan na mapansin siya ng mga halimaw na nasa mataas na antas ng violent beast dahil maaari niyang ikamete ito. Saad pa ni Ye Chan, na ngayon siya naman ang magiging isang martial artist ngunit biglang yumanig ng malakas ang buong paligid at nang tumingin ang ating bida sa baba ay nakita niya ang dalawang halimaw na naglalaban. Dito ay napagtanto ni Ye Chan na ang isa sa halimaw ay nasa antas ng violent beast. Ang halimaw naman na ito ay agad na sinuntok ng malakas ang kalaban niyang halimaw at agad itong namatay.
Agad namang tiningnan ng ating bida ang status window ng halimaw at nakita niya na ang halimaw ay ang Iron Armor Cow na nasa antas ng Violent Beast. May Bloodline talent rin ito na nasa mababang antas at may Defense talent ito na nasa antas ng Novice rank. Nagustuhan naman ng ating bida ang Defense talent ng halimaw ngunit napansin siya ng halimaw at mabilis itong sumusugod papunta sa ating bida. Agad namang binaba ni Ye Chan ang dala niyang bag at agad na rin siyang sumugod upang atakihin ang halimaw. Habang nasa itaas ng halimaw si Ye Chan ay tinawag na niya ang kanyang inventaryo upang ilabas ang kanyang dagger. Dito ko na muna tatapusin ang kwento natin at kung nagustuhan mo ang kwento ay huwag sanang kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Pasensya na rin kayo dahil natagalan ang pag-upload ko ng part 6 dahil mawalan ng kuryente dito dahil sa bagyo.